Alam mo ba na ang pagnanasa ay hindi lang tungkol sa laman? Sa series na ito, tatalakayin natin ang 7 deadly sins ng mas malalim at hindi lang surface level. Hahalukayin natin ito mula psychological, practical at maging spiritual. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang deadly sin na lust. Alam mo ba na kapag sinabing lust, hindi ito limitado lang sa pagnanasa sa laman. Maaaring ginagawa mo na rin ito sa ibang bagay at yan ang tatalakayin natin. Lust represents an impulse that hijacks your will. Naunawaan mo ba yan? Oo, kasama rito ang panonood ng malalaswang content, pakikipag-hook up at lahat ng pagnanasa na nagsasatisfy sa laman. Ngunit alam mo ba na hindi lang ito limitado sa laman? Ito ang gusto kong ipaunawa sa iyo. Lust is wanting pleasure without responsibility, desire without direction. Naunawaan mo ba yan? Sa oras na may isang tao o kahit bagay kang pinagnasaan at ang habol mo lang dito ay mailabas ang pagkamakasarili mo, you are already being lustful. Kapag inilaan mo ang enerhiya mo sa isang bagay na walang katuturan at siguradong pagsisisihan mo sa huli, ngunit ginawa mo pa rin, nagpatalo ka na sa laman mo niya. Hindi mo kailangang makipagtalik sa kung sino-sino o magsarili para lang matawag itong lust. Dahil ang pagnanasang walang kabuluhan, kakainin ka nito mula sa loob hanggang sa hindi mo na ito makontrol. Naunawaan mo ba yan? Lust is energy without mission. It is a desire without direction. And when desire is meaningless, it turns inward and consumes you. Napansin mo ba na ang pagnanasa ay mas lumalakas sa oras na nag-iisa ka lang at wala kang ginagawa? Tipong nasa kwarto ka lang, madilim at hawak mo ang cellphone mo tapos wala kang kasama. Diyan umaatake ang laman dahil kapag mag-isa ka at naboboard, nagsisimulang maghanap ang utak mo ng stimulation. Your mind starts seeking stimulation dahil kapag bored ka, hindi mapakali ang utak mo. Gusto niya na makaalis sa emptiness ng sitwasyon mo at sasabihin sa'yo ng iba na normal lang ang boredom, ngunit mali yan. Boredom is dangerous. It is the doorway to destruction when not properly assessed. Dahil ang boredom, unused potential yan. Hindi naman yan masama, ngunit nakadepende sa iyo kung paano ka magre-respond sa boredom. You can use boredom to do something productive or something destructive. The choice is yours. Ngunit tatandaan mo ito, if you don't choose struggle, your brain will choose pleasure. Naunawaan mo ba yan? Kaya't ang matalinong gawin mo ay hindi ang labanan ng lust, kundi punuin mo ng purpose ang buhay mo. Dahil nabanggit ko kanina, hindi ba? Ang lust ay desire without direction. Ibig sabihin, kung walang direksyon ang mga desisyon mo sa buhay, mabilis ka talagang mahuhulog sa mga makamundong pagnanasa. Kapag sinabing isolation, hindi yan basta umiikot lang sa pagiging mag-isa. Tumutukoy din ito sa pagiging unaccountable mo. Ganito yan, kapag mag-isa ka na, bumababa ang standards mo. Kapag mag-isa ka na lang, humihina ang disiplina mo, diba? At kapag mag-isa ka na lang, may mga bisyo ka na pasikreto mong ginagawa. Tama. Dahil kapag mag-isa ka na lang, nagkakaroon ka ng kalayaan na gawin ang mga impulses mo dahil alam mong walang pupuna sa'yo. Tama, hindi ba?
Ngunit unti-unti kanyan binabago. Hinuhulma kanyan pabalik sa version mo na hindi kaaya-aya. Kaya tandaan mo ito, what you do alone eventually defines who you are in public. Yang mga bagay na ginagawa mo ng patago, kapag pinagpatuloy mo yan, magiging normal na lang sa'yo yan hanggang sa hindi ka na makaramdam ng kahihiyan. Nauunawaan mo ba yan? Alam mo ba na may kasabihan, when you are too busy, you are not being productive. Akala kasi natin na kapag busy ka, ibig sabihin ang dami-daming ganap sa buhay mo. Yun pala, distracted ka lang. Kaya ka pala busy kasi magulo ang buhay mo. Walang proper alignment, kaya sira-sira ang schedule. You are not busy with purpose. You are busy with noise. Kaya palagi mong tatanungin ang sarili mo sa tuwing may gagawin ka. Ito bang ginagawa ko ay may totoong kahulugan o ginagawa ko lang ito upang magpamanhid sa realidad ng buhay? Naunawaan mo ba yan? If it doesn't build you, it is slowly destroying you. Naranasan mo na ba minsan na parang pagod na pagod ka ngunit wala ka namang ginagawa halos? Lazy exhaustion ang tawag dyan, at yan ang iiwasan mo. Hindi porket napagod ka naging productive ka na. Isipin mo ito, kung maghapon kang hindi lumalabas sa kwarto mo at puro ka lang cellphone, nood ng kung ano-ano, talagang nakakapagod yan. Ngunit yan ba yung pagod na rewarding sa pakiramdam? Malamang hindi. Ngunit kung ang pagod mo ay nagmumula sa mga bagay na naghahatid ng kahulugan sa buhay mo, yan ang rewarding sa pakiramdam. At yan ang klase ng pagod na kapag naramdaman mo, hindi napapasok sa isip mo ang mga makamundong pagnanasa. Dahil ang gusto na lang ng utak mo ay kapahingahan at kapayapaan. Lust loses its grip, the mind quiets, sleep comes easier. Wala ka ng oras sa mga walang kwentang pagnanasa sa laman. Kapag naubos na ang motivation mo, disiplina na lang ang matitira sa'yo. Wala ka ng pagpipilian, kundi disiplinahin ang sarili mo. Dahil ganito umatake ang pagnanasa. Sasabihin yan sa'yo na isang beses na lang, last na, wala namang makakaalam, konti na lang. At kapag wala kang disiplina, lalambot ka sa mga tuksong yan. Ngunit kung may disiplina ka, makakaya mong i-deny ang pagnanasa ng laman mo. Kahit masakit at kahit mahirap, hindi ka magpapadala sa laman mo. That's where your power lies. Kung titingnan natin ito sa spiritual na pananaw, nakakalungkot ang mensaheng dala nito. Makinig ka, lust is a misdirected longing. Ibig sabihin, kaya ka nagkakaroon ng pagnanasa ay dahil nakakaramdam ka ng matinding pangungulila. Ang kaluluwa mo ay matinding nangungulila. Ngunit saan ito nangungulila? Sa koneksyon, meaning at transcendence. Naghahanap ng koneksyon ang kaluluwa mo, kaya ka may pagnanasa. Spiritual connection. Kaya kahit anong gawin mong pagbababad dyan sa screen, hindi ba't hindi nawawala ang pagnanasa mo. Mas lalo lang itong tumitindi dahil wala kang makukuhang koneksyon at meaning sa mga pinanonood mong malalaswang video, at lalo na sa mga naka one night stand mo o mga naka hook up mo na wala na ring connection sa'yo. Babalik at babalik ka sa ganitong cycle hanggat patuloy kang kumakapit at namumuhay sa ganyang lifestyle. Gusto kong pakinggan mo ito at unawain
Kapag walang purpose, walang katotohanan, at wala kang Diyos sa puso mo, makamundong pagnanasa ang pilit na aagaw ng pwesto na yan sa puso mo. Pagnanasa ang pilit na sisiksik dyan sa puso mong walang Diyos na nananahan. Naunawaan mo ba yan? If God is not in your life, then your life is empty and lust will take over that empty space. Naunawaan mo ba yan? Kaya kahit anong gawin mo, labanan mo man ito takbuhan, sa huli, talo ka pa rin. At kahit pasundin mo ang layaw na ito, hindi ka makakaramdam ng totoong satisfaction dyan. That's why indulgence leads to more hunger, not peace. Patuloy ka pa rin gutom at hindi ka na nakontento sa ginagawa mo. Kaya sa susunod, imbis na tanungin mo ang sarili mo kung paano mo ititigil ang makamundo mong pagnanasa, ito ang itanong mo sa sarili mo. Nagiging anong klaseng tao na ba ako? Because when your identity is strong, lust becomes irrelevant. At tandaan mo, we have a mission, we have a movement. We don't chase validations, we chase improvements. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.